Hello, Kagikadas! Welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere! And ngayon, kasama natin, nakahabol ngayon ang ating co-host na si Eugene. Yeah. Yes! Yes! The past 3 interviews na ginawa ko, ako lang bumangka doon sa 3. Okay lang. Pero ngayon, andito ngayon si Eugene, kasama yung ating guest for this episode, the one and only, the inaugural FPW champion. Walang iba, kundi si The Walking Death, Mike Madrigal. Thank you. Thank you for having me. Yeah, and yun na nga. Second time na ni Boss Mike dito sa ating podcast, and yun nga first interview niya rito sa podcast is yung nag-champion siya. It was his first interview dito sa podcast and first interview as champion. So Boss Mike, how was basta ka ngayon? Okay naman. Ito, naghahanda baka paglaban sa March 23 kasi nga hindi maka-decide si Red sino ba talaga number 1 contender eh. Okay. Pero tingin ko ako kasi dapat may rematch ang champion dati, di ba? Yes. So yun ang pinaglalaban ko. So mukhang mahirapan tayo kasi 4 kami naglalaban para doon sa spot na yun. So tignan natin. 5 ata, tama 5. 5 ba? 4. Hindi kasama si Kali kasi lalabanan niya si Juke ata eh. Tama. Ayun. Sige, Eugene, ikaw muna bumanat kung anong gusto mong tanong. Well, so far, ako kasi nagpa-promote na rin ako ng pinapromote ko kasi yung comic book ko lately. And nung Secret Show, nagbigay ako ng copy sa inyo yung remake, no? Yes. Kasi yung original na last time. And this is gonna be a weird question, no? If one of my characters nabuhay siya, Nako. tapos sabihin natin, maglalaban kayo, sinong character ang gusto niyo pong kalabanin? Nako, so totoo hindi ko memorize yung mga pangalan nila. Sorry, pero hindi ko na memorize yung mga pangalan nila. Give na lang natin ng clue. Yung isa si Papa Corleone, yung macho na Papa Corleone yung may bigote. Yung bigotilyo. Siya rin naisip ko, hindi ko lang talaga lang pangalan, hindi ko lang maalala talaga. Yung champion nung Yung champion eh. Champ on champ. Bale. Power of Sabi ko na tama yung choice ko eh. Ayun, binase ko siya kay Bobby Roode. Oh, yeah. Okay. Tsaka yung mga typical Rich Ted DiBiase na wrestlers, mga ganun. Yeah, ganun itsura niya. I see it. Sige, from that question, balik tayo sa as inaugural champion of Boss Mike. So, we have seen your title reign. Umabot siya ng 500 plus days. So, currently you're the longest reigning FPW champ. So, how does it feel na ngayon you have that record and at the same time you're now seeking to have to have a rematch against Jeff Cobb? Una, sobrang grateful ko I was given the opportunity na maging champion for that long. Because hindi lang sa FPW, sa history ng Philippine Pro Wrestling, yun yung pinakamahabang title reign. Beat niya yung title reign dati ni Ralph nung sa PWR. So very fortunate ako. And what a way to end that title reign, but to lose it dun sa idol ko, which is si Jeff Cobb. Pero yun nga, ano ba yung point ng pro wrestling? Ano ba yung point na lumaban ako kung hindi ko i-reclaim yung championship, di ba? Kasi yun naman yung goal namin lahat is to be champion. Ayun. Ako, sa pang question, Boss Mike. You've mentioned dun sa previous interview namin sa iyo noon na, di ba, supposedly you're going to face Jeff Cobb nga dun sa Homecoming. Yes, dapat. Kasama dapat ako dun. If kung nakatapat mo ba si Jeff Cobb noon, are you ano kaya yung
scenario nun. Kung si homecoming Mike Madrigal ang nakatapat ni Jeff Cobb nun compared sa Mike Madrigal ngayon. Tingin ko more of yung diskarte ko nun is bara-bara. Kung ano yung lumabas, gagawin ko dahil hindi ko na pag-iisipan yung ginagawa ko. Hindi katulad ngayon, kalkulado lahat ng ginagawa ko. Everything has a purpose. Hindi katulad dati, kung ano tingin ko cool, kung ano tingin kong maganda tignan sa mata, gagawin ko. Ngayon, tsaka mas fortunate ako ngayon, tsaka mas maganda na delay na. Kasi dati, nagiging fatal four-way yun. Hindi katulad ngayon, talagang solo ko yung stage with Jeff Cobb. Alam mo yun. Iba pa rin yung one-on-one eh. Tsaka yung time namin, ang haba rin ng time namin sa match. Hindi katulad ng Fatal 4-Way, para ka nagmamadali kasi ang dami ninyo eh. Oo. So yun ang ano ko doon. Very talaga. Worth the wait ang nangyari talaga. So yan, napansin ko rin yun. Parang ngayon ko lang na-notice, no? Kasi inaalala ko yung mga first taping ng FPW. Tsaka ngayon, no? Iba yung, parang totoo nga, parang ngayon ko na na-notice na, nga, medyo bara-bara ka nung naglaba kayo ni Marky Bro, tsaka ni John Evander, medyo calculated ka na nun eh. Pero yun kasi, nakalaba ko na siya dati, kaya alam ko na eh. Parang, yun lang, yun ko. Pero thank you for noticing. Ibig sabihin, we have seen that Mike Madrigal now has matured as a wrestler, kumbaga. And I think it would help Boss Mike in the future matches that he will have. And yun nga no, sa power rankings ngayon, you were ranked as number 2. What's your reaction to it? Because biglang binigay na lang bigla bang binigay kay Quattro na number 1 contender siya coming from a first number 1 contender match, or do you think that you deserve to be number 1 contender? I feel like I should be number 1. I feel like yung number 1 contendership nila nun is to be determined kung sino manalo sa rematch namin ni Jeff Cobb. Yun yung tingin ko. Kasi dapat may matic rematch clause ka. Kasi kung hindi ko gagamitin yun, baka malilimutan na lang yun. Lalo na si Red yung boss ko, di ba? Siyempre, he's against me. So, hindi pwedeng lagpasin ko na yung kung ano man yung legal clause ko na pwede ko magamit, di ba? Kasi ginagawa niya lahat para malus ko yung championship. Paano na ngayon nawala na sa akin? Paano ko ma-retain yun, di ba? Oo nga eh. And, Tarito, siguro, balikan natin ng konti yung sa, yung sabihin nating feud nyo with Boss Red. So, and we have seen it dun sa mga previous FPW Astig daw. Una, Tarito, you're okay pa with Boss Red nun eh. In that tapos later on chami-chami pa din, later on biglang nagkaroon ng ng hidwaan. So can you take us dun sa moment na nagkaroon kayo ng split ni Boss Red? Well, napapansin ko na nung naging champion ako, hindi siya parang hindi siya 100% backing me. Hindi katulad ngayon, kunyari, kita nyo si Tiago, kita nyo si Quattro, sobrang sinusuporta niya, hindi pa sila champion sa lagay na yan, Tapos nung ako, parang pinagsasabihan pa ako, tingnan mo, hindi tayo nakadraw ng tickets, ikaw kasi yung champion, mga ganyan. Dinadown pa niya. Kakasimula lang namin mag-promote nun eh. Bago pa lang yung FPW, na-expect ko mag-draw ako ng 1,000, ganun na lang. So, yun, pero yun nga, yung what broke the camel's back was nung nag-interfere siya sa match namin ni Tiago, nung inagaw niya sa akin yung belt na dapat gagamitin sa akin ni Tiago. Syempre ako, gagamitin ko lang, siya nagpasok sa laro eh. Di gagamitin ko sana yung belt kay Tiago. Kaso yun na nga, binunot ni Red sa akin. So, doon na. Doon na nagsimula yung talaga namin, yung physical na altercations namin. It was it was weird nga, nakita niya. What? Red, why? Sa baka ka Gina Mango Nectar, pare. Joke lang. Pero, just to add din siguro, kung how it happened, siguro I think Red just got too big.
Grabe ka naman. Not literally, ha? Oy, Katropa kami naman kasi. streaming, pare. Ano yan? Not literally, more like metaphorically. Kasi Okay. since he got Netflix nga twice. Yeah. Kasi Oo. Big Bird and yung special niya, Mabuhay is a lie. Mabuhay is a Lie. And just to add din sa Mabuhay is a Lie, congrats din, pero take it easy, man. Andren, sabihan mo naman si Sir. Chill lang tayo. Exactly. Baka siguro yun ayon. Oo. Wala, napunta na sa ulo na yung fame niya eh. So, Yeah, wala tayong baka yun. magagawa dyan. Yan nga. Pero dito, mapunta tayo dun sa unfinished business. Ay, wait muna, bago yon. Kasi, dito, you have defended the title against a lot of wrestlers in the roster. Siguro, aside from the Jeff Cobb, title defense match, sino yung isa sa mga tumatak sa'yo na title defense matches mo? Tiago, for both times na nag-face kami, Tiago talagang tumatak sa akin. He can keep up with me kahit bago lang siya sa Yun lang talaga, yung ego niya at saka yung inexperience siya ang tumalo sa kanya. Pero I believe in the future, he's gonna be a good champion, I think. Yun talagang tumatak sa isip ko. And then, syempre, si John Evander, he's always a pleasure to work with. So, lalo na nag-triple threat kami with Thiago and John Evander. Yun talaga, tumatak sa akin yun. Yeah. Ayan, sa poster. So hiningi ko ito na maayos, ha? Pero, John Evander is such a formidable force din, eh. Good thing din na binigyan siya ng chance ni Boss Red na lumaban sa inyo in a triple threat match. Actually, yung best na siyang, yun yung parang unfair lang din na yung best niya na binibigyan ng chance si Thiago. Kasunod ko yun. Nakatalo lang ka na naman ulit. Boss, wag ka mang ganyan. Just to add lang din, no? Pero yun napansin ko ngayon, so si Thiago bata niya dati, ngayon na sunod-sunod yung pagkapalpak ni Thiago, ilang beses natamaan si Red ni Thiago dahil sa miscommunication nila. Parang nakikita ko yung ginawa ni Red sa akin, which is linalaglag na si Thiago pa unti-unti. So, ewan ko, tignan natin. Let's see how the story goes, di ba? Yun nga. And mapunta naman tayo dun sa one of the highlights of your title defense is that you defended the FPW title overseas. So how did it happen, and what were your thoughts about that about that title defense? Also, sino yung pinakamalupit na challenge mo doon sa overseas? Parang sino yung pinaka-formidable na wrestler doon na nakalaban? Pero isa pa lang yun eh. Alam mo ko eh. Isa pa lang. Fatal 4-way. Well, yun nangyari yun kasi nung PWR days, I had the chance to meet and work with Shaukat. Yeah. Nag 5-on-5 kami with the Malaysians, Team Philippines versus Team Malaysia. Tapos from there, nag-build na ako ng relationship with them. Yung network, hindi ko binitawan, kinakamusta ko pa rin sila. Syempre, interact sa mga post nila, ganun. Tapos, tinanong ko si Shaukat, do you have any dates available? Binigay niya yung date nung pwede ako. Tapos tinanong ko rin, pwede ba, okay lang ba sa'yo, defend ko yung belt dyan? Kasi, gusto ko rin dagdagan yung prestige. So, ayun. Fortunately, merong time, binigyan niya ako ng chance i-defend yung belt. Hindi ako sure kung pag-uwi ko, dala ko pa rin yung belt. Pero sorry na lang rin kung hindi ko na uwi. Tapos, yun. So, inano niya ako sa Fatal 4-Way. For me naman, hindi ko pwede piliin yung isa lang sa kanila kasi all three of them really brought it dun sa match. And we were given a limited amount of time. And of course ako, ayoko i-end yun sa draw. I wanted to end it. Even if I had to beat all three. So,
ayun, very fast-paced yung match namin. And for me, unfamiliar territory siya. Hindi ko alam, i-cheer ba ako, ibubu ba ako nung paglabas doon. Pero, yun nga, chineer naman ako ng crowd. And after the match, madami naman nagsabi na nag-enjoy sila. So, ayun, very good experience. First match ko abroad. And hopefully not my last. Oh, yeah. So, ano nang next target mo after this? Malaysia yung first mo, di ba? Boss Mike? Yes. JP Actually, ilang beses na ako linapitan for Thailand. Hindi lang talaga ako available. Pero pag nalibre, Thailand, let's see kung sino pa tumanggap sa akin. Around the Southeast Asia muna para mura ticket. Singapore tayo Singapore, Thailand, Vietnam. Kung ano yung malapit, pare. Kung fortunate makakuha ng Japanese visa, bakit hindi Japan? Tignan natin. Yes. Tignan natin. Ayan. Eugene, may questions? So, aside from since dalawa na promotions ng, tatlo bibilangan natin WUW. And I hope it's okay to mention these two, no? Okay lang. If you're given a chance siguro, no? Since some of the rosters at Puso and WUW were already PWR people na eh. Yep. If you were given a chance to fight someone from originally na Puso or someone na you would like to fight again sa any of those rosters, sino yung lalabanan niya and why po? Sa akin, wala akong maiisip. Na gusto kong maka-rematch Rematch, wala. Kasi been there, done that eh. Alam mo yun? I want to bring something new to the table. So, ang dapat, actually, nung pre-pandemic yata, or pa-pandemic na nun, tapos nag-tapings pa sila, si David Ravena, dapat makakalaba ko siya. WUW. Pero hindi natuloy for some reason, hindi push through. Pero, I mean, he's a good guy. I've talked to him online. Yes. Kung i-pull natin yung curtain, mabait siya na tao eh. Pagka kausap ko talaga siya as a person. So, and I've seen his work. Parang okay naman yung niya. I'd like to work with him para at least with someone unfamiliar. Kasi wala akong matututunan kung kakalabanin ko yung mga nakalaban ko na dati. Good point. Sige, balik ko naman sa unfinished business, no. You were pinned by Quattro. And Quattro has I think he has a score to settle against you kasi in one of the matches sa FPW Stig, you were able to beat him cleanly. So what's your reaction to Quattro's machinations ngayon na he's now a heel and now he's really looking forward to he's now one step ahead na going to have a match against Jeff Cobb, and yun nga, di pa natin alam kung kailan magkakaroon ng title defense ulit ng FPW belt eh. Sa akin, very unfortunate na he had to go to those lengths just to succeed kasi kilala ko siya eh. I've faced him many times before and I know kaya naman niya na wala yung YOLO Twins, kaya naman niya na hindi i-turn yung back niya sa crowd. So, very unfortunate to see this side of him. Pero, siguro nga, yung FPW ngayon is mahirap yung competition eh. So, gawin mo kahit anong kaya mo gawin just to get ahead. So, I understand where he's coming from. Pero, do I agree? Hindi, syempre. Kasi isa ako dun sa nabiktima nila eh. Actually, ako yung una na nabiktima nila, di ba? Yes. They tried to recruit me. I was also given the opportunity. They tried to recruit me nung debut nila. Pero, umayaw ako kasi para sa akin, hindi ko kayo kailangan eh. Nakuha ko yung belt na wala kayo. Ikikip ko to na wala kayo. Also, Go, Eugene. Just to add, you can do it solo eh. Mas, in all fairness, compared sa tatlo, mas batak ka sa kanilang tatlo eh.
Yeah. They've been working out. They've been working Yeah, hard. they've been working So, hard. Yeah. I'll give them props to that. Pero Sorry, hindi ako agree sa ano nila. Hindi ako agree methods, sa pandaraya nila. Oo. Ayan. Speaking of pandaraya, no? Pero sabihin ko sana, segue ako dun eh. Yun, pero yun nga eh, kasi si James Idol Martinez, si Idol, is one of the, sabihin nating nagpo-promote ng Cheating 101 because of his ano, di ba? Hindi. Wala akong nakita. Wala. Actually, wala akong nakita. Wala. May nakita? Wala nakita yung referee. Wala rin ako nakita. Wala. Hindi, ang gusto ko lang sabihin is that from his mischievous ways, he was able to come up with a good a win. And then later on, parang meron na nga siyang winning streak eh, kasi he was able to defeat si Outback Adam. Outback Adam, tama. Outback Adam. So 2 wins na. 2 wins na siya. Also sayang, I wanted to see him, to watch him wrestle again. Outback Adam is very cool wrestler. Parang kamukha niya si Joey dun sa Trash Taste podcast, si Anime Man. Pero naging wrestler siya. Yeah, just to add. Pero maganda rin yung upcoming match niya with Legendarius. Ito ang nakikita ko sa ulo ko. Siya yung dating head ng network versus ngayong head ng isang stable, which is Sigma. So, tapos, yung isa pang tao na sa Sigma was a former member of the network. So, ganda rin ang dynamic. Ganda rin ang dynamics nun. Magpapahappy lang ako, Sir Mike, no? Ba't di namin nakikita sa isang kwarto yung drummer ng Kamikaze tsaka si ABT? Joke lang. Yung joke mo na yun, umabot na ng Discord channel, ha? Then, hindi ako nanonood ng PWR, pero that's an interesting thing to see nga, no? Kasi yung hindi ko ma-bring up. Hindi ko rin alam kung i-bring up nila yun. Let's see doon sa FPW Astig this March 23. Since nabanggit na rin pala ni Boss Mike yung Secret Show, and Cali Nueva was in the previous episode, nasabi niyo na rin ngayong how the Secret Show originated. Shoutout to the YOLO Teens pala, sila yung nag-isip nito. Boss Mike, you showcased to graduate, actually 3, apat kung isasama natin si Fiago and syempre Legendarius. And then we have new graduates na ngayon na showcase dun sa Secret Show. So how can anong masasabi mo dun sa performance nun dalawa? Ngayon that you are also one of the head trainers nung FPW Academy. Yes. Very proud. Tsaka well deserved. Yung pinakita nila nung Secret Show sobrang beyond sa expectations eh. Kahit yung boss mismo namin, which is si Red, nabilib siya dun sa pinakita nila Josh. Tapos syempre si Ralph is always the ring general. So nadala na yung natin, yung new grads natin. Pero props pa rin to him kasi he kept up with Ralph. Ralph was in danger eh. So very proud and maganda tignan yung growth ng FPW na dati si Tiago nagpi-pre-show lang dati. Ngayon kita nyo, nag-championship na. Ngayon, nagdadala na siya ng match niya sa Secret Show. Yung presence niya, iba eh. Yes. Nung lumabas siya sa Cortina, nag-wow yung mga tao eh. Tapos si Josh, siya yung quickest, student ko. Wow. Kakagaling lang niya mismo na academy, napunta siya sa main roster, tapos nabook siya for that show. Wow. So ilang months lang yun? Training niya? 4 months siguro, mga ganun. Wow. Sobrang bilis. Ang bilis nung niya. Wow. Just to
Kasi nakita ko yun, siya yung may ano, di ba? Yung may tattoo dito. Tapos yung gumagawin ganun. Yung sinigaw ng makataw na Vico Soto. Vico Soto. Siya yun. Actually, it's a connection yun sa crowd. Yeah. But aside from that joke, parang patigil kami lahat. Nakita namin siya, nag-flip siya, parang... ang bilis. Very athletic. Yun lang talaga, inexperience niya rin tumalo sa kanya. Kaya nahuli siya ni Brad Cruz. Props to Brad Cruz din. Masabihin man nating dating wrestler siya ng PWR, this is a whole different Brad Cruz. Sorry, Jason Rex na pala ngayon. Na siya. I'm still used to calling him by his old name, pero it's a whole different guy right now. Sana tuloy-tuloy rin yung improvement niya, which is demand din siya sa academy, sa same trainers ng academy. And props to Jason Rex. Ang training ng academy tsaka training ng roster magkahiwalay. Pero on the same day. Ang gagawin niyan, pupunta yan sa training pala ng academy to get the reps in hanggang dun sa training ng roster tuloy-tuloy. Wow. So props to him. Really well deserved. Isa pa palang nakalimutan natin, no? Si Proximo sa kasi si Jeffrey. O nga, teammate ko. Tsaka si Roxy. Si Roxy. Si Roxy. Oo. And, Trito, ang napansin ko kay Jeffrey is that talagang siya he was able to connect agad to the crowd because of how he projected himself. And also, deceptively agile siya. Yes. Parang siyang sinabi ko na nga sa kanya yan Sir, para kayong cement truck with wings. Kasi nakakalipad siya. Iba. Ang laki niya pero grabe yung pagka-high flyer niya. Hindi ko kaya gawin yung ginagawa niya. Whisper in the wind tapos yung swanton. Hindi ko kaya yun Kasi sa hangin. One ton bomb kasi nga, di ba, sa ibabaw ng Kowloon House. One ton bomb. Oo. Diba? Yung mga nasasuggest natin na mga pero sige, go. Sa show, sobrang ganda ng show, grabe, kahit may sakit ako, na-enjoy ko pumunta ako doon na may sakit. Ang pinaka na-enjoy ko talaga yung sa again, si Josh nga, at saka yung sabi nga ni Sir na ang bilis ng rate niya. Nung nakita ko yung work rate niya doon sa ring, sabi ko, may future to. Parang in the next siguro span of 2 years, malayo. Basta tuloy-tuloy lang niya. Kasi consistent din siya mag-training. So sana tuloy-tuloy. Everything goes well. We'll see kung saan siya. Hindi mo alam Yeah. And yun nga, sino yung sa mga recent acquisitions niya sa FPW Academy, yung na-excite ka na sa tingin mo, baka baka sa next show, baka siya na pwede ko makalaban. Yung sa tingin mong lahat. Alam mo, wala akong ma-single out kasi lahat sila kaya Si Darius, Legendarius, si Josh, pwede naman Kung kung sabihin natin mag-open challenge ako, pwedeng lumabas yun And I'd welcome that challenge. It's gonna be a good match. Kung si Proximo, looking forward din ako. Kung si Roxy Reeves, looking forward din ako. Wala akong ma-single out kasi lahat sila pantay-pantay for me. Lahat sila welcome ako na i-challenge sila. Lalo na hindi pa sure kung ako yung number 1 contender. Kung hindi ako yung mapili na number 1 contender dahil si Red ang boss ko at ayaw niya ako maging champion, wala naman ako magagawa. Hindi ko man pwede pilitin sarili ko. Pero, I'll be here to help out the new talent kung kailangan ko. Bigyan mo siya rin ng Gina Magot. Gina Magot. Dinalik natin sa Gina Magot. To add din sa si Sir Aries din is also a good draw din. Yung surprising. Tsaka iba siya from the others kasi yung build pala niya powerhouse talaga. Powerhouse. Hindi siya parang si Tiago. Si Tiago powerhouse pero agile din siya siya talaga, pure powerhouse makikita mo talaga sa galaw niya. So, we'll see. Madaming magandang matchups. Yes. Madaming magandang matchups na lumabas bigla. Sobrang nakaka-excite na ngayon din. Nakaka-excite. And to think na ito,
marami pang marami pang students ang Recruits, FPW yes. Academy na natatago. Hindi, tsaka ito lang. Yung secret show, pero pa kaming mas secret na hindi linalabas. Makikita nyo sa Astig. Yun lang yung ano. May mas secret pa kami lalabas. Okay. Kinilabutan ako Makikita nyo doon. sa Coming Astig. back the curtain more, okay? Kinilabutan ako doon. Kaya, guys, please, Support us. yun nga, March 23, FPW Astig. Panoorin mo. Manood po kayo. Tapos na yung early bird promo. So Pero meron pa tayong yung for 3 people, mas makakamura kayo. So, kung makahata kayo ng tropa, go. Para makamura. O yung mama sa kanto na hindi nyo kilala. Sama nyo. Sama nyo na. Also, Pero siguro doon yung mag-aambag. Baka sagutin patigat yun, napamahal nyo lalo. Kasi mag-aambag. O kaya mag-walk-in kayo. O di may nakita kang ibang walk-in. O tayo 3, group yourselves into 3. O nakamura na. Yan. Also, ini-spread ko tong FPW to other people. One stream na pinanood ko from Twitch. Hindi niya alam na Filipino pala si Jeff Cobb. Talaga? Akala niya Hawaiian. So it's not... Well, both. Yeah. Both siya, sabi ko. Gumagaling na si Jeff Cobb eh. Sabi ko, Jeff Cobb is the current FPW champion. What's Jeff Cobb doing in the Philippines? Like, dude, he's Filipino. He's Filipino. He's also part, okay, sige. Ewan ko kung na-breakthrough ko siya, kung nanonood na siya ngayon ng FPW sa YouTube. And please do watch FPW on YouTube. Iba talaga hatak ni Jeff Cobb kasi itong off-season, after nung match namin, may mga international wrestlers din na through him, nakita siya sa New Japan, nag-inquire, nakitrain sa amin. So, in turn, yung mga like sila Kojo, sila Take It Easy Joey, yun, mga different international wrestlers nag-inquire sa amin, nakitrain sa amin, and then turn, syempre, ginamit ko na rin yung knowledge nila. I picked their brains na rin. I gave them some days, like si Kojo, binigyan ko ng day, to teach us naman kung ano yung natutunan niya. So, sobrang ganda ng effect ni Jeff Cobb sa amin. Wow. Kenny Omega, baka naman. Ayos naman sa AEW, di ba? Oo. Hati na lang kami sa flight kasi medyo mahal galing doon. Oo nga. Mahal talaga. Mahal. Siguro ito, concentrate ko naman yung questions regarding sa FPW Academy, no? So, Boss Mike, paano pala yung hatian nyo sa trabaho? You're now the head trainer of FPW, and kasama mong mga co-trainers, kung di ako nagkakamali, was Ralph Mabayashi and Duke Ortega. Tama ba? Okay. So ngayon nagbago na yung coaching team lately. Right now it's head coaches, dalawa kami. Me and Ralph ang head coaches, and then under us are yung mga assistant coaches natin, which is si James Idol Martinez, si Cuatro, the YOLO Twins, and si Cali Nueva. Okay. So also, I heard pala at saka si Marky. Yes. So, 8 na kami ngayon. Ang nangyayari dyan, ako yung nagpipresenta ng program. And then, kung wala ako, andun si Ralph to make the program. And then, the co-trainers, taga-assist talaga sila. And, minsan naman, kasi, kunyari ako, very busy ako during the weekdays. Yung YOLO Twins, meron silang sariling date. Na refine nila kung ano yung tinuturo ko nung Sunday, o kaya merong mga skills na kailangan matutunan na kailangan linisin pa, wala kaming oras kunyari ng Sunday, tututukan nila ng ibang day na yun. So, and then recently, actually bagong dagdag lang yung YOLO Twins, pero sobrang laking tulong nila kasi they're giving what I can't give, which is the time. Kasi Sundays lang talaga ako available. And then, mas nag-bulk up pa. Right now, is the perfect time to join the academy kasi nag-bulk up pa kami. Nag-update kami ng syllabus namin and everything. Everything's way cleaner now. And dahil nga sa secret show,
meron ng chance yung mga new graduates to actually be booked in front of a crowd because of that. Kumbaga parang nakikita ko para siya yung NXT, parang gano'n. Yes. Oo. So, talagang may chance ka. Hindi katulad dati, palakasan kung sino pinakamagaling tayo lang maano sa Astig. Kasi that's the big show, di ba? That's what we're fighting for. Pero yun na nga, dahil may secret show, may chance na sila to get their reps in with a live crowd. So, ayun, it's the perfect time to join the academy. Talaga mas mabilis ngayon ang improvements ng mga tao. Yeah. Also, I heard, di ba, from bago matulog, I think ang isa sa pinaka-bagong locker room leader nyo is si Sir James Idol, tama? Ang bagong? Locker leader niya. Oo naman. Alam mo, sobrang bait ng tao na yun. Sobrang understanding na tao, sobrang accommodating. Kung may nakikita siyang tao na mababa yung moral, tataas niya. Kung may nakita siyang kunyari, merong hindi nakatapos ng drill. Kasi si James Idol, hindi man siya yung pinakamalaking tao, hindi siya yung pinaka-athletic na tao. Pero as a person, talagang kailangan mo yung taong ganun yung magtataas ng moral mo. Tsaka yung maglalagay sa'yo sa tama. Yung pagsasabihan ka, kung wala kang mapagsabihan. And siya yung tao na yun na, kunyari, meron time na, kasi syempre nagko-call up ako ng mga tao sa academy. Kung sino yung galing academy, pwede ka na makitrain sa roster para mag-move ka na sa next step. Siya yung magpapaalala doon sa mga tiga-academy. Hindi dahil hindi kayo magaling. Hindi lang kayo ready pa. Siya yung nagsasabi ng ganun. And it's very important to us na may ganong tao na nagre-remind sa kanila na hindi to race. This is not a race. This is a marathon for everyone. So, we're lucky to have James Idol Martinez in the roster and in the coaching team. Wow. So, iba pa, ito napapansin ko na well-developed na yung roster natin of coaches for the wrestling part. How about naman yung dun sa when it comes to promos? Kasi ito yung nakita ko nga nung sa secret show is that more on the new graduates kasi they went in to showcase their skills in wrestling. Pero hindi pa ganun sila na-expose dun sa mga promos. Ang napansin lang talaga namin dun na talagang bumugad yung promo is between Cali Nueva and Legendarius. So if ever Boss Mike dito, you would integrate na rin yung promos during sa mga secret shows? To be honest, hindi siya it's by choice of the booker. Kaya walang promo masyado. Kasi we wanted it to be short. Kasi kung nag-promos pa sila, if we gave them time to do promos, masyado hahaba yung show. Kaya feel nyo yung show nung natapos siya, parang bitin, di ba? Medyo bitin. Sobrang bitin. Because yun yung gusto namin makuha ng crowd. We want them to, want more. So, kung inano pa namin, kung pinag-promo namin, masyadong tagalits na hindi rin naman makakadagdag sa quality. Pero, since you ask, paano yung promos, paano ba namin ini-improve? Unang-una, we have one of the best, and nasusuka ako na sinasabi ko, pero we have one of the best people to teach us how to do promos, which is Red Oliero. The 2-time Netflix special na comedian. And we have one more person who's been giving us seminars, which is Mike Quackenbush. So hindi namin pinapalagpas yung promos because that is also a part of pro wrestling. And if you can't do a promo, how can you promote your matches? Ito na lang, sana in the future magkaroon sila ng promo sa Astig or sa Secret Showman, mabigyan sila ng pero meron naman silang social media. I think they should start promoting themselves na rin. Like yung ginawa ko, I mean, I made a promo dun sa Power Rankings dahil nung nakita ko yung Power Rankings, may reaction ako and I wanted to share it to the people para alam nila, pagdating ng Astig, ito yung nararamdaman ko. And to promote the show. So, ayun. So, sana sila din, gamitin nila yung social media. Pero, huwag kayo mag-alala kasi yung promos, hindi namin pinapalusot yan. Kasama talaga yan sa namin, curriculum namin. Good. Kasi dito,
kung ako siguro if I would really join FPW, for me ang laking tulong ng promos kasi it would also hindi lang siya yung the wrestling part, it would also enhance me physically, but yung promos would develop me to would help me develop yung confidence ko. Yes. Exactly. That's what Legendarius did. He was not the wrestler he is now before. Nung nag-debut siya, kaya siya nag-debut dahil sa promos niya eh. Oo. Hindi namin dahil lang sobrang galing niya mag-promo during class and during practice. Sabi nila, isa lang na natin to pero as promo. Tapos ang wrestler natin, si Jason Rex. Kasi si Jason Rex naman, hindi marunong magsalita, di ba? So pinag-pair niya, look how it worked out now, di ba? Yeah. Also, Who's selling right now? Ang galing din niya mag-social media, parang halos araw-araw siya nagpo-post ng Tapos yung mga hinaanap, puro kalokohan. Kalokohan lang eh. si Jason Rex, puro sana lang angry emoji lang sa kapalakpak ang alam. Naka-sigma. Parang siya si Jacob Patton na gano'n lang. Yun lang siya. I love you! Pero effective. Tapos pagdating sa match, si Jason Rex naman magdadala. Tapos pick up the pieces na lang si Legendary. So ang ganda rin ang dynamic nila. Pero right now, we can't settle Legendary short na rin kasi gumaling na rin siya mag-wrestling. Nadala niya nga yung one-on-one main event with Cali Nueva eh. So future is bright. Yes. With di yun sa siguro di yun bola no Boss Mike. Wala naman ako rason para bulahin sila eh. Music to Legendarius ears yan. Oo naman. Pero ito lang Boss Mike kasi dito sige, we're talking about Legendarius na rin and his Sigma movement, no? Any chance na kunwari hindi ka mapili as number 1 contender pag kung ire-recruit ka ni Legendarius, sasali ka ba sa Sigma movement? Sa ngayon hindi. Kasi I mean hindi ko naman kailangan ng stable dati. Ba't kailangan ko ngayon, di ba? Tiwala pa ako sa sarili ko eh. Yeah. In all respect to Sigma, at saka lahat ng followers nila sa kulto nila, hindi ko pa sila kailangan. Tingin ko, sana hindi ko sila kailanganin. Sana hindi ako dumating sa point na ganun, na magpa-follow ako ng false idols. Yeah. Ika nga. So, pero hindi natin alam. Baka mamaya magaya ko kay 4, di ba? Hindi natin alam eh. Time will tell at this point. Yeah. Pro wrestling, never say never. Yes. Never say never talaga. Yun nga eh. Papunta tayo doon bigla eh. Kasi nga, kaya daw binugbog ni John Cena si Cody Rhodes. Kasi daw nagmura daw si Cody Rhodes sa tapat ng mga bata. Yun lang naman talaga. Nagmura sa tapat ng bata. PG pa rin ba? Hindi na ata. Anyway, ikaw Eugene, meron any more questions pa with Boss Mike? Ako may suggestion ako. May mga iba pa ako questions pero ito parang gusto kong makita kasi kayo dalawa ni Proximo are you both have masks eh, no? Ito suggestion ko lang, bakit maganda siguro kung magkakaroon kayo ng merch ng masks pero yung alam mo yung pang birthday na pambata ng 90s, yung ganun lang. Alam mo, parang paper mask lang. G ako dyan, actually iniisip ko na, pero ang ko dyan, supplier. Sino ba gumagawa ng ganun? Yun ang maghahanap tayo. Mag-suggest tayo ng suppliers. Naghanap nga rin ako ng dati. Ang tagal ko na naghanap, yung foam hands, tapos middle finger. Wala rin ako mahanap na supplier. Kung hindi sa China, sa China bulk. So, mahal. Ang hirap din kasi, napansin ko din, kahit ata PBA, NCAA, wala kang mabibili ng di ba? Meron ba? Dati yun, meron yung Alaska. Dati meron. Yung, di ba, number 1 nakaganyan. Tsaka dati UAP meron. Tsaka dati, pinapamigay lang nila yun eh. Hindi nga binipente eh. Yeah. So, ayun. So, yun talaga. I mean, okay nga ako mag-ng mask eh. Mag-market ng mask. At least sulit yung paggawa ko ng mask ko. Pero,
yun nga, supplier. Sino ba Supplier. baka naman meron Yun, mananawagan tayo sa mga suppliers diyan ng mga gumagawa ng paper mask. Kung pwedeng Yeah, that's my crown. Yeah. Baka naman. Baka naman. Let's talk business. Yes, of course. Syempre, I'm also promoting ngayon yung naman. ni Boss Mike. Ganda yan. Thank you. Hindi ako, may sweldo na ako kaya ayun. extra income na ako Libre mo naman ako. may sticker ako kaso nga nasa drawing table ko hindi ko matapat yung okay lang yun. Thank you sa suporta. Of course. Lupit nung sige, pala, more questions pa siguro ako, no? So, Boss Mike, natanong ko na dati yung ngayon yung crowd ngayon ng about the crowd of FPW na from the past early shows pa napapansin ko na medyo lukewarm pa yung crowd, di pa nila alam kung paano i-navigate yung yung shows. Ngayon lively na nung crowd and come from ito lang yung unfinished business saka yung FPW Astig last FPW Astig show napuno niyo yung big studios. So, anong feeling ng buong roster na napuno niyo 2 beses yung 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 big studios. Syempre the morale is very high because of that. Pero at the same time nandun yung kaba na kaya pa ba natin i-maintain yung ganito? Kasi unfinished business nandun may match si Red. So pat yung mga casual fans na nakilala siya for his movies, for his specials, nanood din. Pero tapos nung next show naman Jeff Cobb. So yung mga wrestling fans na hindi kilala si FPW, nakilala si Jeff Cobb, nanood. So magki-carry over ba to sa sa March 23? Sana maraming manood. Pero at the same time sobrang saya namin. Tsaka ito pa, yung sa secret show. Expected namin doon 50 lang na tao. Yes. Kaya nung show, kung napansin nyo, kung maaga kayo dumating, labas kami ng upuan. Upuan pa. Upuan pa. Sabi nga ni nung nandun kami sa secret show, sabi nga one of the Yellow Pins, akala ko nga 25 lang po. Tapos labas ng upuan upuan, yeah. Sabi ko, nandun na ako, sabi ko, si Sir Jomar, mag-i-standing. Tapos may upuan sa likod. Doon na ako, sige, sama ako na to si Sir. Syempre, ayaw naman namin na nakatayo kayo, di ba? As much as possible, we'll give you seats kasi maluwang naman yung venue. Yeah. So yun, isa pa yun na dahil sa secret show it's a new set of people karamihan doon first timers din. So through that, nag-grow din yung audience namin. So hopefully from that, may turnover papunta ang Astig. Yes. And actually, tarito, mas active yung crowd nung di naman sa mas active, pero napansin namin ang lively nung crowd nung secret show. As in, talagang sobrang daming energy. Daming energy. Kasi yung main match nga ni Kali and ni Legendarius talaga yung cheers against Legendarius was talaga yung grabe. As in, ako yung solo nag-cheer na, go Sigma! Boom! Yung pinakabenta talaga yung Sigma Asim. Sigma Asim. Galing. So yun nga. Thank you sa crowd. Tsaka yung mga dating nanood from the first time nung nag-umpisa pala yung FPW. Syempre nasanay na sila. Alam na nila paano mag-react. Alam na nila na hindi nila kailangan mahiya. Kasi kunyari, kung ako yung nanonood, first time ko manood, hindi ko alam na katulad pala nung sa TV na pag pumalakpak ako, okay lang. Alam mo yung sinuchoke siya, tapos biglang may papalakpak konti-unti hanggang bumibilis. Hindi mo alam na, akala mo sa TV lang yun. Hindi mo alam na okay lang sa'yo. And, para dun sa mga manonood sa March 23 pala, just go ahead and react. Give the energy sa wrestlers. Kasi ito ang beauty ng sport natin sa pro wrestling. Yes. Hindi ito katulad ng ibang art na, kunyari, play, movies, hindi ka pwede tumayo at sumigaw Ito, magre-react kami kung ano yung binibigay nyo sa amin na energy. So, go ahead and react. Walang, that's the art of pro wrestling.
kahit sinasabihan pa natin si Boss Mike na Michael, okay lang. Michael. Oo naman. Oo naman. Okay lang. Okay. Pero napansin ko din yan yung with the Michael chance. Noong una medyo nakakatawa pa siya eh. Pero tagal na parang, okay na. Ano na siya eh. Lumipas na eh. Parang, yung cheers eh. Parang, na-take over siya nung Walking Dead eh. Sobrang, yun. Grabe yung experience na yun. Good transition. Oo. Kasi Tsaka natural yun. Di pilit yun eh. Alam mo, yung binigay sa akin yung music na nung ginawa namin yung music, hindi ko naman alam na may magkakanta with it. Tapos nung the second time na na-play siya, second match ko, na yun yung gamit ko, biglang madami nang kumakanta. So, yun yung maganda, yung mga organic reactions. Yes. Galing galing rin talaga nung gumawa rin ng music, ng intro music mo. So, Cajun Studio, shout out. Yeah, shout out. Cajun Studios. Actually sila yung partner sila ng FPW. So expect more from them. Wow. Nice. So as ko lang din, doon din po nila kinukuha yung mga music ng mga graduates, kumbaga. Yun din yung music gusto nila. I mean, they have the option to do so. Katulad ni Joshua, refer ko sa kanila, pero parang may iba na silang, depende sa iyo eh. Depende sa wrestler kung sino gusto mo. Pero ang maganda dyan, kung wala kang kilala na artist, Cajun Studios is there. Kasi ako wala rin ako kilalang artist. So, very fortunate ako na nakonect ako sa kanila. Unless katulad ka ni Jeffrey na grabe. Ginamit yung music ng Hardy Boys. Oo. Buti na lang, di kayo makakasuhan nun. Wala, yun eh. Free yun eh. Free to use yun eh. Oo. Free to use yun. Nung interview ni Jeff Hardy na sa Chris Van Vliet na yun, parang minansin nga ni Jeff Hardy na, nagamit siya sa free pala siya. Kaya pala. Kaya free. Hindi namin pinakontra si Jeffrey. Sige, trip mo yun eh. Libre naman eh. Sige, gamitin natin. Kasi akala ka din namin nung di ba nung binubugbog na kayo na Redonjero, tsaka nila Chaco. Kala namin pagpasok dyan, tapos binubugbog na kayo, no? Kaya kayo gano'n kasi. Buti hindi. Ano rin si Jeffrey. Jeffrey, we love you. love you, Jeffrey. From NC, North Caloocan. Galing rin talaga eh. Sobrang over. Sobrang over niya nung unfinished business. Talagang, dinila ko nga pinsan ko na, siya yung in-headlock mo siya actually. Papicture ng headlock. Okay. Siya yun. Tapos first show niya yun, na-enjoy niya. Yung unfinished business. Kasama niya yung asawa niya. Si Ate Eka. Yeah. I'm glad they enjoyed. Wrestling fan talaga kasi kami family. Shoutout sa kuya ko. Ini-spear niya ako actually. Kasi naman tayo eh. Pagkatapos manood ng wrestling, try na natin to. Kaya nga nung sabi sa secret show, sabi, don't try this at home. Sabi ko, try it somewhere else. Sa bahay niyo. Pero ngayon, may chance na silang itry talaga yan. Basta pumunta kayo sa FPW Academy. Basta i-contact nyo lang any wrestlers ng FPW. Ito, here, si Boss Mike, contact nyo. Yes, go ahead. Go ahead. Pero ang pinakaano natin dyan, contact nyo yung FPW page. Yes. Kasi sa kanila din namin kayo to turn over eh. Kasi sila yung nag-vocalate ng mga natin, trainees. Yep. Pinunod ko pa one time kasi pamangkin ko pumunta dito for birthday ko ata yun. Pinunod ko yung first inaugural championship match mo. Yung si Ralph, ikaw, tsaka si Kali. Yes. Triple threat. Yeah, triple threat. Sabi niya gusto niya mag-join. Ewan ko kung seryoso siya doon kasi masyado ata siyang gumagasa sa Funko Pop eh. Siya, mag-ipon ka naman. Joke lang siya. Kung hindi ka na pipilitin. Sabi niya gusto niya mag-join. Tsaka sabi niya, napaka-dedicated niya daw na, parang bigay todo kayo. Kumbaga kung sa, niya sa matches niya eh. Oo. Dapat naman talaga. Dapat talaga, di ba? Talaga. Kasi syempre, mahalata yun ng crowd eh. Di ba? Oo.
Ganun naman yun eh. If you don't feel what you're doing, yung aura na yun lalabas sa mo sa katawan mo at mararamdaman ng tao yun. Oo, kaya yun nga sinasabi ko sa kanila parati. When you go out there, don't do it half-assed kasi yung crowd bibigay sa'yo half-assed din. Yes. Pero kung na-feel nila yung energy mo na binibigay mo buo sa kanila, babalik sa yan, buo rin babalik sa yung energy ng crowd. Kaya, Eugene, you have other questions pa? Kay Boss Mike? Wala na. So far, actually, napaka-interesting nung episode na to. May mga nalaman tayo na hindi natin ina-expect. Especially, the David Rivera one was a very shock. Sobrang shocker sa akin yun. Hindi lang natuloy yung namin. Pero, we were talking. We had talks before. Sana matuloy ulit. Kasi ako, gusto ko makita yun. Also, pulling the curtain ulit, no? Siya lang yung, nung isa sa pinanood ko, siya lang yung nakausap ko, tapos biglang gumanod sa akin. Sabi, kakamaya niya. Tapos, sobrang very good guy siya, very good guy. Iba yung character niya, iba siya. Yeah, talagang, mabait na tao. Kaya siya yung una ko naisip nung tinanong niya ako. Yeah. Hopefully, dito, if ever na magkaroon ng tinatawag nating Forbidden Door. Forbidden Door. We'll see. Kasi we've already seen Robin fight in the wrestling. You don't know who's gonna show up. Yeah. Pati other way around, di mo rin alam. Yun pa. Malay natin, si Rex Lawin, lumabas sa March 23. Di natin alam. Di natin alam. Bakit natin papangunahan? Di natin nga alam. Anyway, we're almost 1 hour here and yun nga, any more wala na tayong matanong kay Boss Mike. Boss Mike, please promote na rin po yung FPW and any shoutouts na rin and last words. Yes, please support Filipino Pro. We're gonna have a show ng March 23 and stay tuned lang kasi tuloy-tuloy na to. Hindi katulad dati may off-season, ngayon may mga secret shows na tayo. Yeah. So also please join the Discord and Facebook groups. Yep. We're trying to build the FPW community kasi yun lang yung way para mas lumago ang Philippine Pro Wrestling. We need the crowd, we need the community with us. Yep. Go. Also, doon naman sa mga interested sumali or try nila kung gusto mag-try lang to train and wrestle in a real professional wrestling ring. Sali kayo ng FPW Academy, just message the FPW page. A lot is going on with FPW. We have the shows, we have the academy, we have the community, we have the Discord. So very exciting times right now. Yes. Kami din, na-excite na kami, Boss Mike. Yeah. Oo. So, kahit ako, nung pinag-usapan natin, excited tuloy ako mag-show bigla. Malay natin, bukas bigla may show. May show na boss! Yeah! Anyway, i-promote na rin natin yung sa FPW, yung Discord. Since andun na rin naman tayong dalawa, Eugene. Sa Discord. Hindi, mention ko sino yung pangalan ko doon. Pero hindi ko na rin mention ko anong codename ko doon. Pero andun na tayo. And then, ayun pala, sorry, since you mentioned yung Discord, alam ko nagkaroon ng poll na kung sino yung gusto nyo magkaroon ng Q&A. Yes. Thankfully, dun sa mga community members natin, ako yung napili nila. So, expect it, kung hindi next week, the week after, meron tayong Q&A with me. Alright. So, see you guys there. Of course. Yun. Eugene, ikaw naman, shout out. Shout out ko sa mga pamilya ko tsaka si Kevin. Kevin, siya yung nag-spare sa akin. Nurse na siya ngayon. Joke lang, Kevin. Yung kapatid ko si KJ, pinipedigree naman din niya ako ng bata. Also, pinapromote namin ngayon is yung Power of Doom, Bendetarama, follow us on Karakawa Comics. Abangan nyo kami on updates. We're gonna post it online for free. Okay. Pwede nyo nagbasahin yung Power of Doom online. Yun. And hopefully meron susunod chapter. Well, we'll know. Okay. Ayun, for me naman, shout out to my wife. Sa ngayon na nasa biyahe, out of town muna sila ngayon.
and to my parents na rin sa kapatid ko. And also to our listeners and viewers na rin. Thank you very much for supporting us in the past episodes. Actually, this is yung mga pinalabas natin na episodes is also part of our series featuring FPW wrestlers, and at the same time yun nga promoting their show, and also part of our celebration, third year anniversary celebration of Geeks Are On Nowhere podcast. Congratulations, guys. Congrats. Thank you. Third year. Yeah, third year, umabot na kami ng 3 taon ng pagtsatsaga sa ganitong gawain. Pero yeah, we're still pushing it through. And, of course. Thank you. Thank you. Malaking tulong siya sa amin. Malaking tulong siya sa amin. Yeah, and also thank you din po sa support rin support ng mga ng FPW roster itself, and then syempre yung ating mga viewers and listeners na sumusubaybay pa rin, nakikinig sa atin all through these years, no. Yun nga, sabi ko nga nung nakaraan, hindi ko rin alam kung ano nang gagawin ko, but yun nga, through you people na nagsasabi na tuloy lang, we're still pushing, and I think we're still pushing onwards pa rin. Pangmatagalan na to. Pangmatagalan na tong samahan natin. And yun, with that, no, we end this episode again. Thank you very much, Boss Mike Madrigal, and we hope to see you on March 23. FPW. See you guys. See you. Bili na kayo ng tickets, and also join na rin sa Discord channel nila tarito. And also follow them on their socials, Instagram, Facebook, and also watch their FPW Astig episodes available on YouTube and on blasttv.ph. Yun. And yun nga, as we end this episode, please like this episode. If you like this, subscribe na rin sa ating channel, Geeks Are On Nowhere. We also have our socials on Facebook. We also, yun nga pala, nakalimutan ko, we also have our groups, no, sa Facebook or community, the Geekadas community. Yeah, search nyo lang sa Facebook. Also, we have Instagram. We don't have X or Twitter, but we have Threads and TikTok. Yun. And if you don't want to see our faces, sayang naman, pagkakagwapo-gwapo naman namin. You can also listen to us via Spotify and your other podcast providers. And with that, yun. And again, kung gusto nyo naman makita yung mukha namin at hindi nyo gusto marinig yung boses namin, i-mute nyo lang yung YouTube nyo. Grabe naman. Joke lang. Okay lang yan. And with that, we end this episode. Again, thank you very much to our guest, Mike Madrigal, the inaugural FPW champion, and also ang ating napakagaling na guest co-host Eugene. And with that, my name is Jomar, and we are the Geeks Out of Nowhere. Thank you very much, Boss Mike, and thank you very much. See you again on the next episode.